ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Welcome back once again to your favorite edition of the Low Interview. EZU Level Up. Maayong hapon sa tanan nga taga-palamati sang Radyo Pilipinas Iloilo Radyo Publiko DYLL 585 sa inyong mga radyo kag pwede man ninyo malantaw ang EZU sa EZU Facebook page kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. It's 3 minutes past the hour of 3. Welcome to another inspiring episode sang EZU Level Up, where we celebrate the stories of our alumni and their impact on Iloilo Science and Technology University. Ako si Giza and I'm excited to journey with you today. Pero shout out lang sa ako na partner, Dr. Heinz Gumakil nga on leave subong nga adlaw. Sir, hidlaw kami sa imo. See you next Friday. Pero subong nga hapon mga kaabyanan, kaupod naton ang Director sang Alumni Affairs and Relations Office ang Iloilo Science and Technology University na si Ma'am Maylin Provido. Welcome, Mamay. Hello, Ma'am Gisa, and thank you for having me. It's a privilege to be co-hosting Level Up with you sa subong nga hapon. Mga kaabyanan, today's episode is truly special because we'll be hearing from our alumni leaders who continue to shape and strengthen our beloved EZU. Their stories of friendship, service, and engagement will surely inspire us all. Ako si Maylin, and together, let's discover how our alumni help EZU level up. Sino sa subong nga hapon ang ato mga guests, Ma'am Gisa? Yes, Ma'am May, ang special guest naton subong nga hapon halin sa aton Alumni Association sang EZU. Nasanday Attorney Leo S. Sumbiro, Alumni Regent and President sang EZU Alumni Association. Dr. Ricardo B. Abalenia, Executive Vice President, EZU Alumni Association. And Dr. Mercy Diaz, Executive Secretary sang EZU Alumni Association. Mga kaabyanan, mga balik ang Level Up diri lang sa Radyo Pilipinas Iloilo, and istoryahon naton sa una naton na segment si Attorney Sumbiro. It's 5 minutes past the time of 3. See you in a while. Attention, ESAT University graduating students. The ESAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, 2nd floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nabundayan ka bala mangita ang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kagiban pa. Magkanto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for reservation na nahapta sa 2nd floor sa Student Services Building. Pagpakitaan lang si Mr. Francis Fiz Esportuno, ang Project Manager sa Rental Services, or si Ms. Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190, local 292.
you level up. Mga kabiyana, nagabalik kita diri sa Isat You Level Up. Diri lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DYLL 585 sa inyong mga radyo. Please comment sa mga questions ninyo dito sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo para mabasa man namon. Kag masabat man sang aton mga guests subong nga hapon. Ani si Giza. Ako si Mylene. Welcome sa Level Up! Una nato na guest subong hapon mga kaabyanan si Attorney Leo Sumbiro. He is the Alumni Regent of ISAT-U and at the same time the President of the ISAT-U Alumni Association. Attorney, welcome! Maayong hapon, Ma'am Jessa, Ma'am Eileen. Yes! Nagpasalamat din kami. No? Maayong hapon man sa mga listeners ng Radyo Pilipinas. Sa aton man mga tumalalaw sa Facebook Live. Pasalamat din ang ISAT-U Alumni Association sa sining opportunity. No? Makashare kita sa impormasyon parte sa ISAT-U Alumni Association. Yes, attorney, bag-o kita mag-istoryahan na about sa mga projects, activities ng Alumni Association. Gusto namon mabalaan kung ano ang program nimo nga gin-enrollan kag gin-graduatean sa ISAT-U. Istoryahi kami anay sang imo nga college days, attorney. Yes, no? Siguro dumadamo ang makibot sini. No? Nag-start ako diri 2-year trade technical machine shop practice. Amo na ilang subong ang mechanical technology. After sina, nag-decide ako nga ma-enroll naman sa Bachelor of Science in Industrial Education, major magyapon sa machine shop practice. Oh. So, alin sa machine shop, nag-maestro, ang ditunuan ko, hindi na machine shop. Ano? Nagtudlo na ko architectural drawing. Oh, level up! So, Ang level na level up. Yes, nag-level up yun. Oo. Kag definitely, attorney, sang time mo dito, may aray kayo mga classmates, mga kaabyanan, nga hasta subong, hindi man din malipatan, kag may mga wonderful moments kamo together. Ito yung kami na, please. Ginatawag namin ulit triumvirate. Okay. Si Dr. Raul Muyong, former president natin diri sa ISAT-U. Yes. And now the regional Director, yes. Kag si Rolly Gambol. Former diri nga faculty man sa Excited. Na-teacher ko pa si Sir Rolly. School. So tatlo kami sini. Classmate kami since first year. No? Since first year, nag-second year, pag third year naman, nabilin si Rolly kaya nag-double major sa iya. Mo pa na yan sa So, kaya ito nag-open ang BS Math. So, kami ni Raul, nakauna kami graduate. But the friendship Remains. Hasta subong. Hasta subong. Yes. Hasta subong, no? Of course, hindi na ako din manugid kung ano ng amon yung mga ang mga istorya sa likod sa kanay. Bayo lang ang iba na sugod sa ako. Sikreta na lang na. Sikreta na lang. Mamay, basta may question ka kay attorney? Yes. Attorney naman, no, aside from graduate of WVCST before pa to attorney na before the ISAT University, as the alumni regent of ISAT-U and at the same time the president of the ISAT-U Alumni Association, pwede mo ba na kami attorney mahatagan sa background sa Federated Alumni Association kagang iyang role sa pag-level up naman sa ISAT University? I would start with the ISAT-U Alumni Association kita anay. There is a campus, no? I became president way back in 2002, no? Wala pa kita sang alumni office. Wala pa. Oo. No? Then, pagka 2003, nagpamuno ang aton nga pagpatindog isang opisina, isang building, and mind you, no? Inaka building natapos through the contributions of the Alumni Association. Wow, that's very good. Alumni members natin. So, nagpapasalamat kila kung sila. Yes. So we have the two-story alumni building, the isa new site sa ISAT University. Sa new site gid. Oo. So, contribution lang ina sa mga alumni. No? Though kadamo ang hindi magpati nga matindog ina ka building, pero natapos. Yes. No? Natapos ina 2005. Sang pag 2006, no? Sang ang dungan gid nila ang iyang
inaugurasyon sa sa pagsumpa man ni Dr. Roy Sorolla as president yes. sang WBCST, no? So during that time, sige-sige lang ang aton pagpakilala sa alumni, nagabisita kita sa mga kabanwahanan, nagabisita kita sa mga eskwelahan, nag-meeting kami sa mga probinsya. And we do Panay Caravan. No? That's nice. Naglibot kami sa Bilog na Panay, duha ka adlaw ina, no? Nag-imbitar. Yes. Kagapangamusta also. Yes, nagpangamusta. Last week mga attorney, di ba, you went to the Buruanga to visit our Yes. alumni, Isatyo alumni. Former mayor dira, classmate ko sang una. Oh, shout out mo siya, Guru Mayors. no? Attorney Subong. Former Mayor Connie Labindao. Hello, Mayor. Mayong hapon. Yes, hello, Mayor. Classmate kami, boardmate kami sa una. So, that's when Mayo man ang amon ditong akomodasyon. 1986 ka mga graduate. 86. Oh, so timing nga sabi sa atin pasidungog kay we are Okay. the set of jubilarians for this year. Yes. No? So, alin dira sa Alumni Association, nag-form kita sang Federated Alumni Association, which is an association of all the campuses Yes. sang eskwelahan. Kaya may 5 kita nga May lima ka campuses, no? campuses. So, ang kada campus nagapadala din sang ilang mga officers, then we elected our officers naman niya sa Federated Association. yes. So, ang Federated naman ini, ginhimo natin ini, na-formalize kita ini ang iyang nga registration with the Securities and Exchange Commission last year. Okay? So, naging formal na siya. Then, ang tanan natin ng mga officers, may ara na kita na yun nga uniform natin ang term of office sa okay. atong mga opisyales. Oo. So, sa una, nag-elect kita every year. No? Ang mga chapters nag-elect every year. May ara man nag-elect 3 years, may ara nag-elect 5 years. So, ginhimo natin na uniforme na subong. Ang Federated Alumni Association officers will serve for a period of 5 years. Yes, So, meaning to say, ang present officers will serve until 2030. Okay. No? 2030. Yes. Okay? So, aside from that, no, I am happy to say, and I'm proud to say, no, nga ang aton nga Alumni Association, nanging presidente kita sang tanan nga Alumni Association sang State Universities and Colleges Wow. sa Bilog na Pilipinas. Congratulations. That was in 2003 pa. 2003, no? Nga gin-organize na ang kaasok. The Confederation of Alumni Associations of State Universities and Colleges, ang iban, ang mga alumni regents, ang iban nga mga universities, kinapakadto natin diri. And That's observe. very nice. No, Yes. observe. Oo. And it's also good to say, nga nanging benchmark Kita. Nice. sa iban nga mga alumni associations Associations. sa mga state universities and colleges. Kanami lang gid mamay na kaka-proud. kapatian sa amo sina kaka-proud level up gid ya so much so much effort also came into that. And of course attorney na mention mo kagina nga may chapters kita. Yes. No? Pwede mo kami maistoryahan sa aton ng mga alumni chapters. Yes, almost all municipalities may mga chapters kita. Municipalities in Iloilo. I would like to acknowledge kini sang effort ni Dr. Abalenya. Kaya siya gining palalagaw, no? Ginalagaw yung Ginabisitahan na din. Oo. Yes. Dalaman pa kamusta sang iya mga estudyante. So mo nang iya nga bintahan dira. Yes, no? yes. So then nagkanto na kita sa mga provinces, nag-organize kita. So we have a chapter in Aklan, in Capiz, in Antique, in Negros That's very Occidental. That's very And good. may ara kita a very active chapter in Mindanao and in Guam. And they went, I think, 2 years ago. Yes. Meron kita No? chapter. So actually ako though, it's already my third time to go to Guam, no? To join the chapter activities That's nice. of the Guam chapter. That's no? very good. Sa Mindanao, though we went there twice, and we are planning, in fact, we are planning na daw may dito maka-create,
organize kita later sa aton nga mini reunion dito sa Mindanao. And ang amon ginaobra is nagalibot kami sa amon meetings. Oh, that's very So good. wala lang kami naga-meet diri sa opisina. Oo. Okay? Naga-meet kami, nagakadto kami sa, like for example, nagakadto kami sa Capiz. Dito kami nag-hold sa meeting. And at the same time, we meet the alumni, we reorganize them, no? Nagapangamusta, ano lang ilang mga programs and activities. Kanami, no? Kanami, gid sa amo sila. At So- least hindi man sila ma-feel nga left out sila bala, attorney. Yes, Kaya yes. ginabisitahan Because yun we're sila. members of the association. We Yes. belong to one family. Correct, exactly. Yes. Oo. Yes. Ang sa deson ko nga pamangkot, attorney, ang iban siguro na mention mo na, no, kay ang next na mo yung pamangkot is kung ano pagid ang mga activities na ginahiwat sa aton nga association to help bring back the alumni to ESETU. So, as you have mentioned earlier, nga nag-visit sila sa mga different chapters, regions, kag we have one of the most active chapters, no, in Guam. So ano pagid bala, attorney, ang aton nga mga activities para mas mainganyo tapagid ang mga alumni naton nga magabalik sa ISAT University? When I became president, no, ang isa nga ginbutang nato nga breakthrough dira is the awarding of the distinguished alumni. That's an annual awards. Yes. No? May mga categories, education, military, medicine, engineering, public service, entrepreneurship, research, nga amo na, no? Sports. Yes. So, damo ina until sang centennial activity, we awarded the 100 distinguished alumni of the century. No? Sa Subong, may ara naman aside from the pasidumog Yes, natin yes, sa mga authority. jubilarians naman Yes, yes. yes. May ara pa kita Subong, may Family Loyalty Award kita. Oy, that's very nice. That's interesting. Yes, Oh, nakon, for example, 5 or minimum of 5 Nasa ISAT members of the nag-graduate. family, direct family. Karami, no? Sa ISAT, Oo. no? That's Doon nice. na ako Will dahil, be, Ma'am you know, Chris. award. No? Kadamo sa amon sa Mag-increase ISAT. pa man ang imong tribo. So, tagaan ikaw sa award. Okay? Kanami. So it's also a way of you know, attracting people, members of the family. Yes, nga exactly. magbalik. Okay? Oo. And of course, you know, ang tao, tagaan mo sa award, you recognize ang iyaman nga effort. Correct, You know, correct. I have to say this, that ang alumni iya are those people, no? Are members of the ISAT community looking from outside. Correct, no? correct. Bali, ang alumni, we are the ambassadors and the mirrors of the institution. Exactly. No? Yes. Kung ano man ang aton nga values, ang virtues nga nakuha naton diri ang gin-install sa aton alma mater, makita ina Yes. how the alumni from ISAT would act Yeah, sa mag-bring sang ina nga image sa sagwa. And speaking of image, attorney, I think it's high time, no? Nga mapabutyag naton sa radyo, kay iniya pwede ni malantaw hasta sa Guam. No, all over the Philippines hasta sa Guam kung gusto ho naton nga i-share sa ila dito. Pila ka bilog ang SUC presidents nga nag-graduate sa ISAT Yuhalin. Yes, no? As of now, we have 18. Oh, The imagine. most 18. the most 18. among SUCs. Yes. 18, and we are still counting. Hindi pala. We are still counting. So level up na Yes, siya. no? Ina siya, presidents pa lang. Presidents pala. Yes. Regional directors, kadamo na. Yes. Principal. Superintendents. Yes. Isipon ta na gulo sa sunod mag-guest na Yes, gulo sa oh. sunod. I-update na kami. But we have now 18 presidents. Imagine, SUC presidents SUC sila presidents. mami. Yeah, Yes. SUC presidents. Coming from Kanami to. our alma Kaka-proud. mater from the Kaka-proud. ISAT University. Yes, Yeah, yes. oo. So, attorney, madamo gid nga salamat no sa imo nga pag-accept sa amon nga imbitasyon diri sa ISAT U Level Up diri lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko DYLL 585. Attorney, basi may gusto ka pa nga i-shout out? Isa lang gulo ka bagay, no? We are now, bago lang natapos ang amon nga ito, wag ito. Planning workshop Strategic sa planning. Boruanga. Strategic planning, no? Sa Alumni Association. Yes. Together with the Alumni Affairs, no? Yes. Kay gusto naton nga i-join ang Harmonize, activity, yes. harmonize natin ang aton nga activities. And one of those nga na-come up namon
sa mga atunda ka mga alumni in Singapore and Malaysia, manug-abot kami na. Wow, that's good news. By May, no? Kaya Yes. ma-share kita da. We will exchange best practices. Yes. By ato na to, may imbitasyon na kita sa Malaysia. Malaysia, what is that? University of Technology. No? Then, ma-proceed kita sa Singapore to organize an alumni chapter. Nice. Wow. That is very Looking good. forward. Kanami, good news gid na sa tanan na mga alumni naton dira sa Singapore And kag sa Malaysia. Sa Malaysia. So salamat gid Attorney Leo Sombiro for being with us today. Mga kaabyanan, it's 23 minutes past the hour of 3 magabalik ang Isa't You Level Up. Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nabundayan ka bala mangita sa venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkanto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for reservation na nahapta sa second floor sa Student Services Building. Pag mangitaan lang si Mr. Francis Fitz Espertuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Isa't You Level Up. Mga kaabyanan, nagabalik ang Isa't You Level Up diri lamang sa Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Publiko DYLL 585 sa inyong mga radyo. Ako si Giza. And ako si Maylene. Kag ini ang Level Up. It's 25 minutes past the hour of 3. Padayon kita sa aton nga kuro-kuro diri subong sa Isa't You. Kag ang aton nga special guest nga ikaduha, amo si Dr. Ricardo Abalenia, Executive Vice President sang Isa't You Alumni Association. Welcome to Level Up, Doc Rick. Hello, mayong hapon. Welcome, Sir Rick. Mayroong hapon. Yes, happy gid kami nga kaupod ka namon subong sir. Bala namon, no? Nga syempre sa ISAT ka man nag-graduate, ano ang giniskwelahan mo yung nga programa sa ISAT? Una sa tanan na pagkapasalamat gid ako nga nangin bahin ako sini nga inyong level up. Yes. So sa pamangkot ang sa subong medyo malawig-lawig na gid kay nag-graduate ako diri sang November 17, 1967. Oh, dugay na gid man. At Wala least- pa kita na tumaw sa kalibutan. At least mga almost 59, 60 years na. Oh, grabe. Na nagtapos ako. Oo. Mid-year graduate ako dere sa ISAT sa to. Kay nagtapos ako sa ako nga 2-year trade technical course sa Capiz School of Arts and Trades. Sa tunga timpo, wala pa sang institusyon nga nag-offer sang Bachelor of Science in Industrial Education sa bilog nga Western Visayas except sa Manila, Manila. Philippine College of Arts and Trades, sa Cebu, School of Arts and Trades, kag Kag diri. Iloilo, School of Arts and Trades. Ang unang tatlo lang kaswilahan nga nag-offer. So ang mga graduates sa mga probinsya sa Western Visayas
including Mindanao, nga nagtapos sa technical, dire nagatelepon sa ISAT. Sa ISAT. So matawag naton nga ang ISAT is the melting pot of Yes. the technical graduates all over the Philippines. Kaya may iban pang halin sa mga Romblon and other provinces. So amo na talawig ang akon experience diri sa Iloilo School of Arts. Dok, sino yung Dok ang imong mga kabatch? Ang akon mga kabats, subong nga ari diri Yes, yes. si Dr. Pinuela. Kami na nagulupod, pero una na siya nag-graduate sa akon sang one semester. Kay si Dr. Pinuela, major ina sila sa refrigeration and air conditioning. Kay kung pagkanto ko diri sa ISAT, why ko yan mag-proceed sa akong automotive technology. Nga major ko sa 2-year technical. Kaya nga ako sa itong ginaplano nga for every province, isa lang ka vocational school sa una. So ang chance mo sa sa employment, do pigado. So ang ginkuha ko ya is industrial arts. So kung magkuha ka sa industrial arts, instead nga matapos mo for 2 years ang imong visa mahimo mo ya nga 2 years and a half. Kay pito ka shop gid ang agyan ko. Oh. Ini nga mga shop ginatawag nato nga mga general shop. Yes. Amo lang gadin ka sa langong-langong istorya na siling namon nga kami nga mga industrial arts, mga general, Mga jack of all trade. ang mga nag-major ya sa automotive, sa refrigeration, drafting, mga major lang sila. Oo, kanami man actually, no? Kapag, So, general kami. Oo, general, dayon may mga major. Oh. Pero di ba, Dok, nag-employ ka man sa ISAT-U? May pamangkot sa mamailing sa inyo. Oh. Sa pagkabalo ko, Sir Rick, sa estudyante pa ako sa ISAT, naging Vice President for Academic Affairs si Sir Rick. Aside sina, Sir, ano pa gid ang mga designations gani nga pwede natin ma-share? Sa una nga naagyan naton? There is ISAT na-accept ako dari sang November 12, 1973. Grabe yung memory ni Doc Rick, no? Dumduman niya pati ang adlaw mismo sa Why kita po yan pagka-break niya. nagamundong na 1% nga maka-employ ako sa ISAT. Oh. Kay during the time, kinsugo lang ko yan sa akong administrator na mag-submit sa akong papilis for outstanding regional vocational teacher. Kaya ang ginsubmit sa amon OIC, lain. Oo. So pag-abot sa administrator, si Mr. Esquera, pamangkot niya ako, kung ginsubmit ako ngalan, sila ko wala ko kabalo. Pagkabalo niya nga wala, instruction sa kon, prepare your papers, I will send you to Iloilo, bawion ta ang submit sa OIC. So, amo to ang door Amo to. nga nag-open sa Oo. opportunity. So pag-abot ko diri, during that time si Mr. Albason ang superintendent. So for courtesy sake, naghapit ako sa administration. Pasaka ko na sa hagdanan, napanaog man siya. Nakita ka mo. Ang iya gid hambal sa akon. O ano ka do? Masaylo ka na diri? Doon na kibot. Tanong yung sabat mo, sir. Hindi ko, hindi sir ah. Abi ko, unayon. Sila kung masaylo ka diri, orang mismo. Baton ka na dayon. Oo. Wala na mo pa. Kana, no? Wala na mo istorya. So, abi ko yan lango-lango. Oo. Paghalin mo na sa region, kaya ang region, ari di sa library, dira ang DepEd sa una. Oh, tuod. Okay. Paghalin ko na naglisensya na ako siya, mga 1 o'clock ang lisensya na ako, nang mapaulit na ako. Pag-abot ko sa opisina, the same thing, ang pamangkot sa ako, so ano, masaylo ka. Kay, Sa amo na to dayon. una mismo, saylo ka. Pinag-decide man ikaw dayon, sir. O ay, Wala pa gyapon. Pila pa ka adlaw kag nagpanumdum ikaw. pero during that time, lain na nga akong balatyagon sa Dumalag, kay gintandaan na ako to. Hindi gid ako iya. Tagtagaan ka na award. Nga, gintandaan ako award, pero gintandaan pag gid ako iya, nga hindi gid ko iya ma-promote. Oh, okay. Kay industrial arts major ako. Ah. So, ang administrator wala mahimo. Kaya ang
nang nag-upo siya, conjugal, Mr. and Mrs. Okay. So, Islam mo. Oo. Tumuto sila ko kay Mr. Albason, ko sir, ilan ko one night mag-decide. Uli ko, balisin siya. Oo. Kanami man no, ang mga moments bala sa aton kabuhi that will lead us to a certain place where we will actually shine. Kag definitely nag-shine gid yan Wala si sa Dr. plan Academia. nato. Yes, Yes. sa ISAT University. Sir Rick, bilang isa ka leader sa Alumni Association, ano ba lang imo nga pananawan para mas madamo pang mga alumni engagement no sa palaaboton? Sa akon nga pananaw, pero antes sina, no? Sige. May isa pa ko kung nga ko masabi. Sige, go, i-share. Ano pa ang akon nga mga Designations, no? Sige, for AA pa lang ito mo. Well, pag-abot ko gid sa isa, first day na kon, gin-assignan na ko dayon sa nga mangin critic teacher. Oh. Sa Sa di na college. Dili sa Education? Ah, Hindi okay. pa college tawag. Ay, di pa college. Industrial education. Okay. School of Industrial Education. Okay. Nag-refuse pa tani ako kay kung bago ka, why ko experience. Pero the late Mr. Pedro Tormon, nag-insister gid. Nyari, kaya mo na. Kaya ang gin-assign sa akon, si Mr. Raymond Sale, isa ka candidate for magna cum laude. Oh. Doon ginakubaan ako. Magkuhalon ka. Kaya ako experience, elementary ka high school lang. Oh, yes. Pero ako nag-insister. So, yung baton ko. Kag, of course, nangin successful man ako. And later, although nga ang ako na assignment is teaching general handicraft, pagkatapos ko na sa klase, ginahatagan ako ni Mr. Rabina sa assignment na ubrahon sa student teaching office. Primero, ano na, nagapaminsar ako. Daw ako bala, napatamaan din ako, mabaguhanon ko lang. Not knowing, training ulit ito sa akon. Oo. So, 2 years after, si Mr. Rabina nag-silo sa Negros Occidental sa Visayan Maritime Academy. Kaya daw mga kwan na to, arrangement sa mga politiko. Oo. Siya nag-head dito. So, gin-assign ako nga Mabulo sa iya. OIC sa student teaching. Oo. Then later, ginpadala si Dr. Alba sa Korea as a scholar. Nagbalik si Mr. Rabina as the Dean of the Industrial Education. Kag dito na ako gin-assign nga full-fledged supervisor sa student teaching. Sa ano ikaw nga year, sir, gin-designate as Vice President? Na-designate ako as Vice President at 2011. 2011. Pagkapatay ni Dr. Kaipang. Dito na ko. So, pag 2012, nag-retire na ako. Nag-retire ka. So, pilagid ka, 65 years gid ikaw nag-serve. 65 gid. Grabe, no? Oo. I have served Iloilo School of Arts and Trades and ISATU for 33 years. 8 months, 18 days. And sa Alumni Association, pila ka nakatuig ka serve? Kadugay na sa nga ako. Nag-on off man ako. More than a decade na siguro, sir, no? Sobra na. Ako. Oo, sobra na. Ikaw So that with many years of service niya, suportahan sa bisyo kag pagplastar sa programa sa eskwelahan Correct, kag correct. sang Alumni Association. Oo. So muna ang ako nga kan. Kakangako ng mga designations, after nga na-assign ako as a student teaching supervisor, ang mga posisyon nga daw medyo critical wala, daw ginahatag sa akon. Kaya siguro, makita man nila nga, kabalo ikaw Ang potential. ang iyong mga problem-solving skills, ang iyong mga abilidad, kredibilidad, kag integridad.
O, di ba? Level up. So ang unang designation ginhatag sa akon amo nga mangin sports coordinator ako sa college. Then later ginhatag sa akon ang chairmanship sa Selection and Promotion Board. Kaduha man ako gin-designate nga as bid and awards committee chair. Nag-backman siya. Oo. That's all, kaduha man ako gin-designate as resident ombudsman Oh. sa university. Sa university. Oo, until my retirement. And ang pinaka-critical ko gid nga Posisyon. assignment during the time amo nga nag-chief security officer at the height of the looting Oh. in the college and DepEd. Oh, Damot sa okay. muna gid ang kinawatay inside job. Oh. Kanami na istoryahan nung susunod. Nung susunod bala sir kay i-invite ka namin. Kito kadamo pag isang pwede natin istoryahan. Kanami ibang mag-reminisce, Ma'am Jis. Oo. Kanami lang gid. So thank you for sharing sa mga designations nga na, Sir Rick, because we know that designations other than our teaching assignments can actually help in the overall development of the school, especially our ISAT University. Correct. Oo. Sir Rick, ano naman ang imo nga paano nimo maganyat ang mga alumni nato na magbalik sa ISAT-U? Well, sa kainan na mensyonara na ni no? Ang akon nga programa nga of course gina-suporta man sa alumni association ining magbisita gid sa aton mga alumni. Yes. Kaya ang duha diri ang akon nga purpose nga makita ko man kung daw ano na ang akon nga produkto. Correct. Oo, kung nag-improve sila o kung ano. Hindi. Ang ikaduha, of course, amo na nga maka-organize sa alumni chapters sa Banwa-Banwa kag sa mga probinsya kay nakita ko na nga ang mga chapters nga gin-organize ang una amat-amat na nga nagkadula. Kay ang mga alumni nga to, ang iban nag-retire, ang iban nagpahuway na. So ay na sila sunod. Oo. Amo na nga nag-idol na. Oo. So Kanami gid man nabisitahan no. Oo. Para at least ma-revive. ma-revive. So amo na may programa kami nga revival sang mga nagtulog. Yes. Yes. Very good. So I think that answers the next question ng Gis na kung ano ang mga aktibidades or project ni Sir Rick na correct. he finds fulfilling kag gusto gid nga ipadayon. So subong may bago kami nga na-organize sa Antique, may sa Carles, may sa Guimaras, Antique Carlos Guimaras. kag ang pinakaulihigid ang Sara. Mayo man no, north and south. Oo. Nakadtuan gid. Ang pinaka-latest ko subong nga plano, nag-coordinate na ako sa Malaysia, kag sa Singapore, kaya amo na ang plano ko nga makakatuto ang alumni para nga maka-organize. Yes, ang chapter. Sang another chapter sa international scene. Kaya ang Guam namon, why na nagapalay-palay na. Okay. Sir Rick, basi may gusto ikaw tamyamon bago kita mag commercial break? Well, ginatamyaw ko gid ang aton nga mga alumni na both local kag sa international kag ang akon man nga mga nasiling ko ni diyan may treasures Yes. no ang mga estudyante ko sa una kaysa sa akon nga pag isip-isip pag retire ko daw mga almost 7,000 plus students ang nag-agi sa akon mga kamot. Amo na ang ano no, blessing sang pagka-maestro. Kag nalipay gid ako ang isa sila mga ato nga presidente sa alumni association nga si Attorney So na estudyante mo si Attorney Sumbiro. Wow, okay. ang may mga presidente na ako nga nag-agi sa akon mga kamot. Kanami no. Si Dr. Ambot at si Vice Dr. President, no? Dr. Moyong. Dr. Moyong,
si the late Dr. Surulya. Oh, okay. Kanami gid. Tanan ang mga department heads, mga supervisor dere. Na estudyante mo. Luwas lang sa CAS. Oo. No una nag-agi sa akon mga kamot. Kanami, no? Kag of course, blessing ina. Nga, Yes. at least ang imo nga connection niya, di ba la? Doc, kanami, kadamo. Imagine, pila kabilog ng mga estudyante. And nasa subong, they have you in their hearts and in their mind. Ngati, you were able to actually mold them to become the better people that they are now. Kag isa pagid nga nalipatan ko pag-mensionar. Sige. Sa akong pagpatikasog, ang aton nga university naka-award for the first time sang honoris causa nga sa persona ni Dr. Lucio Tan. Ah, okay. Siya gid ang pinakauna nga nang awardan. Kag antes ako nag-retire, ang katapusan ko nga gin-awardan sa honoris causa amo si Dr. David Go, ang chairman sang Toyota Toyota Motor Philippines. Yung active partner nato. Yes. Active siya. Kag isa sang aton nga pinakadako nga supporter sa Alumni Association. Kanami lang mabalaan, no, ang mga impormasyon nga pareho si ni Mamilin. Kay kung hindi mo maistorya ang mga leaders nga ni, hindi mo manabalaan ang mga amo sini nga Especially impormasyon. ang mga bago natin Yes. nga kaupod sa eskwelahan. Yes. Lang nato na. So nagapasalamat gid kita subong mga kaabyanan nga ari diri subong upod naton sa Radyo Pilipinas Iloilo Radyo Publiko si Dr. Ricardo B. Abalenya, Executive Vice President sang ISATU Alumni Association. Madamo gid nga salamat sir for being with us subong nga hapon. Time check, it's 44 minutes past the hour of 3. Magabalik ang Level Up. Salamat man sa inyo. Thank you, Sir Rick. Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. ISATU Level Up. Mga kaabyan na nagabalik ang ISATU Level Up diri lamang sa Radyo Pilipinas Iloilo Radyo Publiko DYLL 585 sa inyo mga radyo subong. Ang aton nga final guest subong hapon si Dr. Mercy Diaz, ang Executive Secretary sang ISATU Alumni Association. Ma'am, mayong hapon. Mayang hapon, Ma'am Jessa and Mamay. May hapon na, Mercy. Yes, ma'am, Happy Women's Month. Madamo gid nga salamat sa pagtambong sa aton nga show diri sa kahanginan subong nga hapon. Pwede mo bala kami mamaistoryahan sang journey mo as alumna sang ISATU? Ang akon nga journey bilang isa ka alumna sa ISAT University, isa ka dako gid nga bahin sa akon kabuhi. You know what? Diri ko natun-an ang ginatawag nga disiplina, pagpakigangot sa iban, kag ang paghatag dungog or pagserbisyo sa komunidad. Na-experience ko abi Mamay kag Ma'am Jessa no ang mangin student leader that time sang ako naga-eskwela pa sa ISAT. Sa That ISAT. time Western Anong program Visayas mo nga gin-enroll? College of Science and Technology University. Nag-graduate ako bilang Bachelor of Science in Industrial Education, major in Home Economics. Oh. Kasadya lamang sang time namon that time kay hindi kami focus sa school, hindi kami focus sa 4 rooms, kundi ara kami sa leadership, Leadership. sa mga associations. Oo. Kag ang gintagaan ko gid sang
taas nga weight sa association is the Vocational Leaders of the Philippines nga association, because I was once a president of that association. Kag sa kamaturan na pag-graduate ko that 1993, I was awarded as most outstanding student leader in Region 6. Wow. Region By 6. CHED. Oo, By yes, CHED. regional na award. By CHED. Yes. So ang dako gid man ang pagpasalamat ko sa aton subong university sa ginhatag nila nga suporta that time sa nag-eskwela kami kay didto ko na develop ang akon abilidad kag confidence, Oo. no? It has to start in school, no? Ang leadership. Kag Oo. amo man ni subong ang nagdala sa akon sa career ko, ang natindugan ko subong diri sa ISAT. Oo, Ma'am yes. and Ma'am Jessa. Basi gusto mo sila, ma'am, i-inform, Na aside i-check mo sa- kung ano ang imong designation subong sa ISAT-U. So ari ko di subong sa ISAT University nagbalik bilang head sa Procurement Management Office. yes. Ini siya nga office bag-o ni siya gigin found, no, it was only 5 years. So ako ang nagpungko bilang head kag gusto ko i-promote ang ginatawag nga integrity sa eskwelahan pagi sa pag-procure sa aton nga mga needed material supplies and equipment Yes. nga may integridad kag Kredibilidad. kredibilidad. Yes, kanami lang, no? Oo. So, Ma'am Mercy, aside naman bilang head sa procurement, how about bilang executive secretary sa Alumni Association, ano bala ang mga initiatives nga ginahimo naton para mas ma-engage pag ang aton nga mga alumni kag ma-highlight ang ilang role sa pag-level up sa ISAT University? Salamat, Mamay. Bilang Executive Secretary sa Alumni Association, ginahimo naton ang madamong initiatives para ma-engage ang aton mga alumni. Una, may ara kita nga networking events nga na-mention naman kaina ni Sir Rick kag ni Sir Leo, no? Katulad sa mga alumni homecomings man nga nagahatag sang oportunidad para mag-connect liwat ang mga estudyante nga nag-graduate sa diri sa aton university kag mag-share sang ila experiences kag magkamustahanay. No, kag hindi lamang executive secretary ako sang Iloilo City Campus. Ako mismo ang executive secretary sa Federated Alumni Federated. Association. Kag ang isa pa, may ara kita nga alumni foundation, di ba? So ako man mismo ang alumni secretary dira. Kag ginapatuman naton ang bilang secretary, ginapatuman ko ang natawag naton nga mentorship sa aton mga estudyante subong kay may instances bala ma'am nga gina-invite ako sa mga estudyante considering siguro sa nakita nilang background ko or inagyan ko diri sang una, gina-invite nila ko as speaker sa ilang mga organizations. For example, may mga debates sang una kay siyempre Like what particular topic ka, Ma'am? handling effective meetings, parliamentary procedures, Yes, kaya may background yun si Ma'am Mercy. resolution making, minute writing, something like that. So, nami gidya kay ko nag-graduate ka sa ISAT, hindi lamang sa imo kurso kaya may abilidad, no? Ara na gidya ang leadership Kita man naton kung paano di ang mga kabataan subong mag-handle sa Yes, ilang yes. mga organizations. Yes. So sa sina nga paagi ginapahayag kong akon dako nga learnings sa mga estudyante sa sadto anay WVCST pa ako. Kag nagbalik ako diri nga dako ang pagsalig sa akon kaugalingon Yes. nga makabulig sa success ang aton nga mga estudyante. Ang ikatatlo ma'am no, ginapatigayon man naton ang pag-establish sang connection sa university officials. Kay ti aray diri ako Yes. Siyempre ang amon nga mga retirees nga upod ko sa alumni office ay hindi sila ka-connect mas maayo. So ako ang ila Ginakadtuan, in-approach. Oo, nga mag-connect kung may mga kinanglanon kita. And I'm proud to say nga never in our requests nga disappoint kita sa university. Yes. Yes. So para sa mga programa inaabi mo kag paghatag sang support sa operations ng aton alumni office. Actually, ang paagi sini gina-highlight man naton ang role sang alumni bilang aktibo nga partner sa pag-level up sang ISAT-U. Correct. So may ara kita gani ginapatigayon nga upon graduation sang mga estudyante, may maara kita insigida nga life member. Kay may ginabaydan sila no nga fee. So isa sina ka ginakadtuan sang ilang ginabayad, may automatic sila nga may 2 years nga
accident Insurance. insurance. Kanami. Yes. That's nice. And ang good thing pagid ma'am, kay kun alumni ka sang ISAT, may ara ka nga 20% discount sa aton mga Mga facilities. services. For example, no, dito ka nagalin sa mga iban nga lugar like Mindanao, some parts of Iloilo or Manila or even international. Gusto mo magstay sa aton nga hotel, Yes. may 20% discount. Discount. And even the function rooms, the venue. Yes. May mga venue Gusto mo kita nga magpakasal, ginaparentahan. gusto mo magpakasal, no, liwat? And no? welcome And then yung mga access. reception sa ISAT-U pwede. Yes, Mga mga medical library, facilities. medical Kanami, facilities, amo na siya mga Kanag aton may nga get, Ma'am Mercy. advocacy. Ma'am Mercy, importante gid no ang representasyon sang babayi sa in any organization, in any university man, organization man, kumpanya man, kanami gid kung may mga leaders man kita nga babayi. Kag kanami nga ara ikaw as one of the leaders of the Alumni Association sang ISAT-U. Paano mo mahikayat, maganyat ang mga babayi naton nga miyembro sang alumni nga maging aktibo man sa activities naton? Oo, no, nami gina nga pamangkot kay advocacy yaman ako sang ginatawag naton nga gender and development. Yes, yes. So para sa akon importante gid nga makita naton ang kababaihan nga may boses gid ja kag may leadership role sa alumni community. Ang akon pananawan amo nga sa palaabuton mas madamo pa nga women alumni ang magatindog bilang leaders, mentors. Kay, for all you know, sa 15 kami ka-officers or board of trustees ang alumni Subong, 3 lang kami ang babayi nga officers. So, Pero at least may tatlo May pa. tatlo. at least may 3. Kag amat-amaton pa na. Yes, ma'am, amat-amaton dapat. Gusto ko man nga makita sila nga nagahatag sang inspirasyon sa masunod nga henerasyon. Yes, Kag yes. nagapakita nga ang kababaihan may equal nga kapasidad nga Yes. pagdala sang kaugsuwagan sa Yes. ISAT University. So bilang babae abi nga katapo sang alumni association, hindi kita maghambal nga kay babayi lang ako. Yes, correct, Ihambal correct. ta nga babayi ako, Yes. may kapasidad kag may Yes. abilidad. Yes. Para mapahayag naton ang ginatawag nga empowerment. Correct. Women Ako empowerment. namin ato mo Mercy, bululungan kita ano sa to? Babayi ako. Babae ako. Babayi ako. May kapasidad. May kag kapasidad, abilidad. kag may abilidad. And of course, may equal opportunity. Yes. Women empowerment. Din sa may ano ma'am, idusugpon ko lang, kay i-explain ko lang na hindi lang kita limitado sa Oo. paperworks, no, papel, kundi nga may abilidad man kita magdesisyon. Correct. Magdala sang isa ka organisasyon bilang leader. Kag maghimo sang dako nga contribution sa pag-uswag sang ISAT University Yes. kag sang komunidad. So, amo ni siya ang isa naton ka deklarasyon nga mga kababaihan nga may equal nga lugar sa paghuruma sa mga maayong nga palaabuto naton. Correct. Equal opportunity Equal sa aton na opportunity. community. Yes. Hindi lang nga sa balay lang kita. Kay kaya tagid mag-lead together with We men. can do more. No? Yeah. Oo, with that, Ma'am Mercy, ano pagid ang imong mensahe nga mapabutyag para sa aton nga mga alumni, no, especially sa aton mga kababaihan, especially subong nga Marso Women's Month. Para sa aton tanan nga alumni, ang akon mensahe subong sa Women's Month amo ini. Padayon kita nga magpangabuhi nga may integridad, kaisog kag paglaom. Ang aton kontribusyon bilang kababaihan hindi lang limitado sa pamilya, kundi sa komunidad kag sa institusyon nga aton ginhalinan. Ilabi na gid sa Iloilo Science and Technology University. Kay basta babae nga graduate sang ISAT, sila mga sikat. Yes, correct. I agree. Isa tada. So, gina-shout. Ay, Shout out. Yes, ma'am. Shout out. Shout out ko gid sa akon batch. Oh. Batch ko yung Vendors Association na sila, Yes. 93. Kaya kung magkilita ay kami, wala kami gapakilala nga mga teachers kami. Mga principals na sila actually. So magahod kami nga daw sa ara kami sa merkado. Masadya. Yeah, masadya. So Vendors Association Ano ko na mga sila. active kag mga maalam, yung mga Yes. magahod. Magahod. Di madamo gid nga salamat mga kababaihan naton nga alumni sa pagpadayon naton sa legacy sa ISAT University, and let us continue to shine and empower and
empower one another. Yes, Right. madamo Thank you, gid Ma'am nga Merce. salamat Dr. Mercy Diaz, Executive Secretary sang ISATU Alumni Association for being with us here subong hapon sa Level Up diri lang sa Radyo Pilipinas, Iloilo DYLL 585. Magabalik kita after this commercial break. Thank you, Ma'am Mercy. Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. ISATU Level Up. Mga kaabyanan, it's 58 minutes past the hour of 3. Nagapasalamat gid kita sa buong hapon naging updan kita ni Ma'am Maylin Provedo, Director sang Alumni Affairs Association sang Iloilo Science and Technology University. Shout out sa kay partner Dr. Heinz Gumakil. Sir, kita na kita sa sunod nga semana. Ma'am Maylin, balan ko may ara ikaw nga gusto i-announce. Go ahead. Yes, thank you, Ma'am G. Saliwat, maayong hapon sa tanan. Ginakalipay namon ipahibalo nga sa May 16, 2026, saliwat, May 16, 2026, we will hold our prestigious awarding ceremony to honor our jubilarians and outstanding jubilarians, alumni who have shown remarkable achievements and contributions in their respective fields. Bilang kabahin sang atong padayon nga alumni engagement, we encourage everyone to register and nominate deserving jubilarians. This celebration aims to inspire our current students and strengthen our alumni community. By the way, sa subong nga tuig ang atong mga jubilarians, ang mga masunod nga batches, 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, and 2001. Sa tanan nga levels, elementary, high school, vocational, college, and postgraduate across all ISATU campuses. So for more information and to submit your registration and nominations, please visit the ISATU PICO FB page or coordinate with the Alumni Affairs and Relations Office. You may call us at 320-7190, local 153. Don't forget, May 16, isa ka adlaw sang pasidungog, selebrasyon kag inspirasyon. Thank you, Ma'am Gis. Madawag gid nga salamat Ma'am Maylin, and of course also pasalamatan nato ng ato na special guest subong hapon from the ISATU Alumni Association, Attorney Leo Sombiro, Dr. Ricardo Abalenya, and Dr. Mercy Diaz. Madamog gid nga salamat sa inyo inspiring stories kag sa inyo nga pagganyat sa ato nga mga alumni nga magabalik sa ISATU. This has been Giza, And this is Maylin. this is Level Up. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.